Paalala lang po na hindi po ito panghusga, kundi pag-aakay lang po sa katotohanan. Kaya please panoorin po muna natin hanggang dulo bago po tayo mag-comment. Tingnan po natin itong video na to. Sa simula, iisipin mo na maglolo lang sila, pero antayin niyo yung second video. So dito po makikita natin na malinaw na sila ay nasa isang homosexual relationship. And marami pong nagsasabi that they love each other at wala namang masama sa pag-ibig. And totoo naman, hindi masama ang magmahal. Pero ang tanong, ano ba ang tunay na pag-ibig ayon sa Diyos? Ang sabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig, hindi po ito nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak ito sa katotohanan. Ibig sabihin, hindi porke masaya ang tao sa relasyon ay pag-ibig na nga ito, kundi kung tama ba ito sa harapan ng Diyos. Ngayon isipin po natin, paano ko napapanood ito ng mga bata? Ang mga bata po hindi pa marunong mag-analyze sa mga ideolohiya. Ang alam lang nila kung ano ang nakikita nila, yun ang ituturing nilang normal o tama. At ngayon po kahit sa mainstream media, parang normal na lang yung mga ganitong bagay. Makikita po natin yan, no? Pinalabas po yan sa TV. Pero tandaan natin, hindi lahat ng tinatanggap ng mundo ay sinasang-ayunan ng Diyos. Ang Diyos ang may akda ng buhay natin. Siya ang nagdisenyo ng ating pagkatao. At malinaw sa kanyang salita kung ano ang ayon sa kanyang kalooban. Tingnan niyo po itong video na to. Kasi ito na po yung susunod na henerasyon. At dinedevelop sila sa maling kaisipan. Kapag ang kasinungalingan ay paulit-ulit na ipinakita sa mga bata, nagiging normal ito sa kanilang mga mata. At ito po yung kanilang tinutularan. Mga kaibigan, mga kapatid, may pananagutan ang mga magulang sa paghubog ng isipan at puso ng kanilang mga anak. May pananagutan sila tito, tita, sila ninong, sila ninang, sila lolo at lola. Hindi natin pwedeng iasa sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook o sa social media ang moral education ng ating mga anak. Kailangan po nating bantayan na ang kanilang murang kaisipan ay hindi malason ng makamundong impluensya na nagtutulak o naghihikayat sa maling gender ideology. Hindi sila ipinanganak na bakla o tomboy. Nahubog ang kanilang murang kaisipan sa maling paniniwala at pananaw. Hindi po tayo homophobic. Nais lang nating ibahagi ang katotohanan para maprotektahan ang ating mga susunod na henerasyon. At kung ikaw na nanonood ngayon ay alipin ng ganitong klase ng kasalanan, hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Palaging may pagkakataong ibinibigay ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at sumampalataya ka sa Kanya. Hindi ka mapapahiya, bagkus babaguhin Kanya.